Ate, ano po ang trabaho niyo dito sa Saudi? Domestic helper po. Domestic helper. Okay. Bali, gaano ka palang katagal sa amo mo? 2 years, 2 months na. 2 years and 2 months. So, ibig sabihin, tapos na ang kontrata mo at uuwi ka na sa Pilipinas. Bakit hindi ka pa umuwi tapos na yung kontrata mo? Dahil po hindi binibigay yung 4 na buwan na sahod. 4 na buwan na sahod mo ang hindi binibigay sa iyo? So, kahit anong pilit mo sa kanya pakiusap, hindi binibigay yung sahod mo? Opo. So, ano nangyari ngayon? At bakit nandito ka ngayon sa Jeddah? Bakit ka nasagip ng mga kagapay coordinator sa atin sa Taib? Dahil po sinisingil ko yung amo ko dahil sa sahod ko, then wala daw siyang pera, then pinalayas na lang niya ako. So, ibig mo sabihin, lumayas ka sa amo mo dahil pinalayas ka niya. Nung umalis ka ba, hindi ka ba niya pinigilan? Aware sila nung umalis ka? Ngayon, bukod doon sa sahod mo, so paano ka makapagpadala nun sa pera sa Pilipinas na hindi mo nakuha yung sahod mo? Nagbigay po ako ng 1,000 riyal sa amo ko, then isesend niya sa pamilya ko dahil may sakit yung anak ko, then hanggang ngayon di pa niya sinesend. Kailan mo binigay yung pera na yan? First week of September. Oh, 1 buwan na. Opo. Magkano yung perang binigay mo? 1,000 riyal. Ano naramdaman mo ginagawa sa'yo ng employer mo? Sir, Ano naramdaman mo ginagawa sa'yo ng employer mo ganyan? Ninuloko na po. Ninuloko po. Ano nararamdaman mo na ginagawa sa'yo ng ganyan? Siyempre galit kasi kailangan ng mga anak ko ang pera, then hindi po niya sige. Nakakainis na ganyan, no? Isang buwan ay hindi ka na nga sinahuran ng 4 na buwan, tapos ngayon nakasuyo ka na magpadala ng pera sa anak mo, nagbigay ka ng 1,000 para ipadala sa pamilya mo, hindi naman niya pinadala pa. Tapos ngayon, dahil tapos ka ng kontrata mo, ayaw kang bayaran at pinalayas ka. Ano ang dala mong gamit nung lumayas ka sa amo mo? Wala po, isang pares na damit lang po yung binigay at saka yung shampoo ko lang. Yung gamit mo lahat, iniwan doon? Kinuha po nila. Kinuha nilang gamit mo? Ano mga gamit mo kinuha mo? Isang pares na damit lang po, saka shampoo. Hindi, ano yung mga naiwang gamit mo doon? 2 luggage po. Meron ka mga cellphone na nakuha doon o naidala mo naman yung cellphone mo? May dala po yung cellphone. Yung pera mo, dala mo? Meron ka bang naitabing pera na ipon mo? Meron po. Nakuha mo, dala mo? Hindi. Nasa pitaka po. Nasaan yung pitaka mo? Nasa bag ko po. Kinuha po nila. Magkano yung laman nun? 1,500 po. Sahod ko po ng May. Bakit hindi mo kinuha yung pera na yun? Pera mo yun. Kinuha nga po nila sir. Bakit binigay mo? Lahat po, bale, nung first week ng September sir, nagpaalam na po ako na gusto ko ng uwi. Then, kinuha po yung luggage ko. Then, akala ko i-check lang. Siyempre, ganun talaga yung amo. Then, kinuha nila i-check. Then, pagkatapos nun, hindi na po binalik. Hindi ka nagreklamo? Nagre-reklamo po ako, then nagsasabi po sa aking amo na bigyan niya, ay kukuha lang ako ng isang damit para may kapalit yung damit ko, then hindi ko. Grabe naman nangyari sa iyo, ate. Saka po yung nagmamatawa po ako, nabigyan nila ng damit kasi yung binigay lang na damit nila, butas-butas po lahat ng mga ano. Sige lang. Tapos may binanggit ka kanina, anong ginawa? May pagkakataon hindi ka pinakain? Kinulong po nila ako ng 4 na araw, then hindi po nila ako binigyan ng pagkain. So paano mo na-survive yung 4 na araw na yun? May kasama po ako doon na Bangladesh, minimiskulan ko siya, then alam na niya yung ginagawa, binibigyan niya ako ng tubig. Kung hindi siya makapag-discarte ng pagkain, tubig lang po, binibigay niya sa bintana.
Bukod doon, ano pang ginawa sa'yo ng amo mo? Tapos nung 13 ako, kasi siguro inis na ko yung amo ko. Then, kinuha ko yung shampoo ko, yung isang damit ko, shampoo ko. Then, ina-adjust, sabi niya, uwi na daw ako sa Pilipinas. Magsumbong daw ako sa agency ko sa Pilipinas. Then, ganun. Wala ka kahit passport mo, hindi na binigay. Wala. Nandun ko lahat sa bangko. Hindi makatao yung ginawa sa'yo ng employer mo. Oo. Lalo na sa damit ko, then sasabihin nila, maglilinis ako. Then, siyempre, nahihiya naman po ako kasi butas-butas ko lahat eh. Kita ko lahat ng katawan yung binigay nila na damit. Tapos isa lang po. Then, isang buwan po yun na tiniis ko yun. Then, pag maliligo ako, labahan ko yung damit ko. Then, idra-dryer ko. Then, tapos susutin ko na naman. Yun lang ang araw-araw mo na sinusuot ng panlinis mo. Nasira-sirang damit, tapos lalabag agad ng gabi, lalaban mo, tapos kinabukasan, susutin mo ulit. Oo. Gano'ng katagal mo ginawa yan? 1 month. Bakit lagyan ang ginawa sa'yo? Ewan ko, nagpapatulong pa ako sa agency ko, natawagan yung amo ko. Then, tinatawagan daw ko ng agency ko, sabi ng agency ko, tinatawagan daw nila yung amo ko. Then yung amo ko hindi po sinasagot yung tawag. Yun naman yung sabi ng agency. Dagdag sakit ang ulo. Ang dami mga ganyan mga problema, abusadong employer. Ngayon ate na narito ka na sa amin, ano nararamdaman mo? Masaya ka na ba? Okay ka na ba? Nakarelieve ka na ba? Opo, medyo masaya na po dahil alam ko nasa kamay na po ako na Mabuti. Paano mo nakilala ang Agapay? may kaibigan po ako kasi na nagsabi, sila po yung mga coordinator dito, kaagapay dito sa Taif na tumutulong sa mga OFW. Then subukan mong tawagan mo mag-chat para tulungan kanila sa atin. Kilala mo ba ako ate? Anong pangalan ko? Kabong. Mali. Ang pangalan ko, Agam mo lang. Pinapatawanan kita ate para Ate, huwag ka mag-alala, yung pong problema ninyo, ipapaabot natin ito sa actually, ngayon pinalayas ka, kinuha ka ng coordinators ko, yun nga, at dito dinala ka sa Jeddah para i-endorse kita sa Polo mamaya. So doon ka muna sa bahay Kalinga habang gagawin ng paraan ng Polo na matulungan ka nila para makuha mo yung 4 na buwan na sahod mo, tsaka yung 1,000 mo na ibinigay mo doon sa employer mo papadala sana, at yung pitaka mo na may naglalaman na 1,500. Okay ate ha, sa abot na mga kaya namin ha. Smile ka naman ate na, alam ko mas mabigat yung pinagdadaanan mo dahil hindi tama yung ginawa sa ng employer mo. Pero magtiwala ka sa Panginoon at gagawa ng paraan niya. Salamat ate.